lamig. Yun na lang ang yun na lang ang sabihin Positive tayo, natin positive, na sarili natin para maramdaman natin yung lamig. Hindi ba kayo giniginaw? Oras po tayo sa buong Pilipinas, 6 na minuto, makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Panibagong big time oil price hike nagbabadya sa susunod na linggo matapos ang pagkalas ng UAE sa OPEC. Ronda Pilipinas. Desisyon ng House Justice Committee na ipaubaya na sa Senado ang pagbubukas ng kahong naglalaman ng pinasa talaga, no? Naglalaman ng tax records ni VP Sara, kinatigan ng isang law expert. Ronda Pilipinas. Sa gitna ng mga reklamo sa pass-through charges, pagrepaso ayan na sa IPIRA law, ikinakasana ng isang kongresista. Ronda Pilipinas. Naval blockade naval blockade ng Amerika sa mga Iranian na vessel sa Strait of Hormuz namumuro pang magtagal. Ronda Pilipinas. Filipino athlete na si Maynard Becson nagkampiyon sa duathlon sa Singapore. Ronda Pilipinas. Jessica Sanchez at Morissette Amon nagsama sa powerful duet na Stronger Than Before. Ronda Pilipinas. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho. Alamin ang kaparusahan ng gumagamit na yan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang labis na paggamit ng AI ay nagpapababa ng thinking skills? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Yung NCAP o yung no contact policy ng MMDA, gagamitin na rin daw yan para hulihin ang mga illegal parking at nagtatapon ng basura sa kalsada. Lagot kayo. Alamin natin mamaya muna kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tayo sa duyan, sa ilalim ng buwan, buhangin sa ating mga paa. Sino kumanta niyan? Tayo kumaganta. Dilaw. Di ba dilaw yan? Ano daw? Sino kumanta niya hindi dilaw? Dilawan? Ako kumanta, nakadilaw ako eh. Oy! Ewan ko kung nabalitaan na ninyo ha, yun pong na-save ng DSWD na umaabot sa 2. Akala ko kanina 2.6, 2.7 pala. Okay. 2.7 billion
pesos ang nailigtas dahil sa mga mali-mali. Oh, mali-mali. Mali-mali. Doble-doble. Okay. Triple-triple na insertion. Tama, insertion ha? Insertion na naman! Insertion na naman. Na mga pangalan dun ho sa listahan. Partikular po ito dun sa mga TNC. Oh, yan. Transport Network Companies. Yung mga driver. Okay. Oo, so umaabot yan sa 385,000 entries. Ay, wow. Wow. Na may dobleng pangalan hanggang tripleng pangalan o kulang ang mga detalye. Ang nasave po dyan, di ba sabi ko nung sa'yo, di ba? Napag-usapan natin yun Naman. eh. Paano tayo nakakasigurado doon sa listahan. Dahil ang pagkakaalala ko dito, doon pa lang sa ang yung TNC is Transport Network companies, di ba? Tama. Kasama dito yung mga motorcycle. Oh, kasi considered sila as Transport Network Company. Ang naalala ko na pinag-usapan natin, 65,000 yung tumatakbo Okay. sa Pilipinas, pero ang tutulungan 2 milyon. Congratulations. Ay talagang may lukuhan, hindi ba? Talagang may insertion. Talagang there's something fishy. Oo. May mga kababayan kasi tayo na pangtulong na sa mahirap, pinagkakakitaan pa. Ginagawang racket. Oo, diba? di ba? Yung mga taong ito, kaya tinutulungan ng gobyerno dahil sila ay nangangailangan ng ayuda. Tama. Walang pambili ng pagkain. Oo. Walang pang suporta sa kanilang mga pamilya. Tama. Di ba? Naman. Tapos pagsasamantalahan pa. Gagawin nyo gagawin nyo nga racket pa. Oo, mabuti sana. Mabuti sana. Mabuti sana. Ano yan? Mabuti sana kung mapupunta lahat sa driver. Ang problema, hindi. Diba? Sa ibang driver pumupunta. Hindi kaya sa operator lang. Si operator, nakuha ko na, ito porsyento mo. Naku, napakalaking pera ho nito sa totoo lang. At saka doon sa mga pantawid pasada, may problema din kaya doon? Parang Pwede rin, feeling ko ano? naman, naman, parang never ako makakarinig at feeling ko never ako nakarinig at feeling ko never ako makakarinig na ang mga amelioration program na yan, mga cash assistance program na yan Oo. ay error-free. Dapat magkaroon tayo ng ito pa, isa pa. Ano pa? Yung total, pinag-uusapan na rin lang natin ang kahirapan ng buhay. Okay. Meron hong base ho doon sa pinakahuling ulat ng Okta Research. Survey! April 2026 to Okay. Ang middle class daw, Okay. ang middle class, o dumadami kasi yung mga Pilipino na ang tingin nila sa sarili nila, mahirap. Tama. Ang sinasabi ho ng mga kababayan natin, na ako'y naniniwala din, Okay. ang bagong new poor, okay, yung tinatawag na poor, Okay. ang tawag doon ay new poor, New poor. ay middle class. Ay, nakita ko yan. Nakita ko yung article So middle na yan. class ang tinatawag ngayong new poor. Oo. Kahit na may mga sasakyan yung mga yan, yung mga middle class na yan, kahit na may mga trabaho yung mga Tama. yan, sila po'y nahihirapan magbayad Tama. ng mga monthly utilities nila. Exactly. Hindi ba? Yes. Hindi ho ibig sabihin na may sasakyan ka, mayaman ka. Tama. Di ba? Oo. Hindi na totoo yan. Karamihan niya na sasakyan ngayon, naka-loan eh. Oo, Oh. totoo yan. Di ba? Lahat ng mga sasakyan ngayon ay hindi naman talaga cash binibili yan. Sobrang blessed mo kung kaya mo yung bili ng straight payment o ng cash na puro. At wala nang Obligasyon. wala nang makakabili ng cash ngayon dahil nga sa krisis na nararanasan natin. Alam mo, kanina umaga sinasabi ko, natutuwa ko yung mga gas station ngayon, parang 90 plus na lang yung pinakamataas. Wala na sa 100. Kaso nasa headline mo at saka sinasabi, I told everyone, the Strait of Hormuz is closed. And the UAE backed out. So, price increase. Kaya ngayon, ang gusto ko sanang makausap, kung new poor ang middle class, gusto ko makausap yung DSWD, kung new poor na tinatawag yan, ang middle class ba ay tutulungan na rin ninyo? Tama.
Tama. Babudgetan nyo na rin ba? Na kung tutusin, Kung tutusin! na kung tutusin, Kung tutusin! na ang mga middle class na ito ay malalaki ang mga tax. Naman! Hindi ba? Sila yung may mga trabaho. At yung mga kababayan natin na hindi ko naman sa mga laylayan Tama, tama. ay hindi ka-regular ang kanilang trabaho. So ibig sabihin, yung tax hindi talaga sa middle class talaga. Oo, tsaka 'di ba lagi Diba? natin binabanggit ngayon, ang sumasalo sa lahat na nagiging problema ng financial problems ng government, hindi yung sobrang yayaman. Yung middle class Middle ang class sumasalo talaga. niyan. Oo. Tayo ang sumusuporta, mostly tayo mga middle class o yung mga middle class na nandiyan nakikinig ngayon. Oo. Kayo po ang sumusuporta sa mga kababayan natin na tumatanggap ng ayuda at kung ano-ano pang assistance mula sa pamahalaan. Eh, Galing tulad sa dun, pera, oh. tulad dun sa Meralco bill. Lifeline, Hindi lifeline, ba? lifeline. Yung lifeline. Yeah. Tumutulong ka na, tinataksan ka ba? Tumutulong ka na eh. Binabawas na sa'yo sa pagbibigay mo ng tulong mo at wala ka ng choice. May tax pa. Tulong with the tax. Oo. Ayan. Hindi ka na nga tinanong kung gusto mong tumulong o hindi. May tax pa. Sabi nga nila, Tito Vic and Joey, Yeah. atche. Magandang araw, Pilipinas! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. Live na rin po tayo last day sa DWIZ News FM regional stations and of course sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Alio Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako at si Daryl ang inyong magiging tagapagbalita sa araw na ito. Ako si Dennis Anteno Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita ito mula sa mga kapatid natin dyan, mga kapuso natin, kapamilya natin, ha? Kabalumbalunan natin, ha? Kaatay natin dyan sa Business Mirror. Kasama natin yan, ha? Posibleng tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Kasunod ng pagkalas ng United Arab Emirates mula sa OPEC o yung tinatawag na Organization of Petroleum Exporting Countries. Batay sa first two trading days ng MEAN, yung MEAN of Plants Singapore ngayong linggo, tataas ng 3 pesos. Naku po, hike na tayo next week. Kada litro ng diesel habang 2 pesos naman sa kada litro ng gasolina. Gayunpaman, maaari pang magbago ang pagtatalagang ito sa pagtatapos ng 5 araw na trading period. Bago po naman ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa Martes. Ronda Pilipinas. Kinatigan ng constitutional lawyer na si Attorney Paulo Tamase ang desisyon ng House Justice Committee na ipaubaya na sa Senado na magsisilbing impeachment court ang pagbubukas ng kahong naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Maneses Carpio. Kumpiyansa rin si Attorney Tamase, Associate Dean ng UP College of Law, na hindi na manghihimasok ang Supreme Court sa impeachment, lalo't naging maingat naman ang Kamara, partikular ang House Justice Committee, sa pagtalima sa mga karapatan nito o patakaran nito. Iniiwasan lamang anya ng komite na maulit ang nangyari noong 2025 last year sa pagharang ng Korte Suprema sa impeachment proceedings at nag-iingat dahil may mga nakabimbing reklamo ang kampo ng pangalawang Pangulo laban sa Kamara. Iniiwasan po siguro ng House of Representatives yung pagkakataon na dahil nga doon sa concerns sa confidentiality ng tax returns ay maiakyat na naman sa Korte Suprema itong kaso ng impeachment. At iniiwasan po yun ng House of Representatives dahil sa kasalukuyan po mukhang may momentum po yung impeachment, naglabasa po yung ebidensya, parang malilihis na naman tayo sa pagkakataon na malaman talaga yung katotohanan doon sa mga paratang laban kay Vice President Duterte kung aakyat na naman ito sa Korte. Gaya nung nangyari noong nakaraang taon. Newsroom, pahingi nga ako nung nilabas ng Supreme Court yung definition ng forthwith. Di ba may definition na yung forthwith, please? Samantala, gayon pa man, ibinabala ni Tamase na maaaring mawala ng tiwala ang publiko sakaling maglabas ng temporary restraining order o injunction ang kataas-taasang hukuman sa impeachment proceedings.
Siguro ang i-emphasize ko na lang po ay kung wala pong TRO, wala pong dahilan upang tumigil yung proseso. At kung maglalabas nga po talaga ng TRO, kailangan po mag-ingat yung korte, yung injunction with TRO, kasi hilang-hila na po sila ngayon sa politika. At hindi po maganda yun para sa ating mga korte na pabahiran sila ng politika. Mawawalan po ng kumpiyansa ang mamamayan sa kanilang mga desisyon. Yan po ang tinig ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase sa panayam ng WIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala tanggap po tayo ng reward. Impeachment case laban kay VP Duterte, tiniyak na agarang aaksyonan ng Senado sa kabila ng paglilinaw ng Korte Suprema. Ayun, sa terminong forthwith. Ayan, para lahat tayo natututo. Dahil sa bawat desisyon po ng Korte Suprema, yan ay dilalagyan nila, kumbaga yan ang magiging definition ng mga terms Tama. or phrases Naman. sa ating saligang batas. Yan na ang magiging definition. Yan na yun. Forever na yan. Diba? Naman. Oo, at gagamitin na yung mga reference na yan sa mga susunod na kaso. Tama? Alamin natin ang report ni Patrol 19, Celi Ortega. Bueno, Ate Celi. Aaksyonan pa rin ng Senado forthwith ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sakaling maiakyat sa Senado ang articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang muling tiniyak ni Senate President Vicente Soto III sa harap ng nilabas na paglilinaw ng Korte Suprema sa terminong forthwith. Sa clarification ng Supreme Court, ang ibig sabihin ng salitang forthwith na nasa Article 10, Section 3 ng Constitution ay within reasonable time, maaaring mas maikli o mas matagal na panahon depende sa magiging takbo sa pagdinig ng bawat kaso. Ayon kay Soto, tama naman ang naging paglilinaw ng Korte Suprema sa terminong forthwith pagdating sa pagsagawa ng impeachment trial ng Senado. Git ni Soto, hindi naman maaaring pilitin ang co-equal branch na gumawa ng anong bagay na nasa loob ng saklaw ng kanilang trabaho. Ayon kay Soto, tama lang ang nakalagay sa definition ng salitang forthwith sa dictionary na without delay. Maging si dating Senator Coco Pimentel ay nagsabi na matagal nang nasa legal dictionary ang ginawang paglilinaw ng Korte Suprema ukol sa terminong forthwith. Sa ngayon ay may mga inisyal ng paghahanda ang liderato ng Senado sa posibleng pagsagawa ng impeachment trial sakaling tuluyang maiakyat sa Senado ang impeachment articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala tanggap po tayo ng balita. Balita tungkol sa sunog ito. Update tayo sa sunog na nangyari dyan sa may Talaba, Bacoor, Cavite. Nandyan ngayon si Patrol 5, Ayayo, Pangko. Kuyaya, kumusta? Kuyaya. Go ahead. Naku, hindi maganda yung signal ni Kuyaya. Pabalikin natin. Sige, go ahead. Kuyaya, go. Barangay Tabados, itong trainer ng malaki. Naku. Wala. Masayang naman yung effort ni Kuyaya pag hindi naririnig. Balikan natin mamaya. Tungkol po yan sa update sa sunog sa Talaba, Bacoor, Cavite. Pero bago natin sabihin nyo kung okay na, tayo munang mag-weather for today. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Pakisabihan kami tungkol dyan sa sunog na nangyayari niyan. Go, parang Daryl. Ayun, good morning. At nako, hindi isingit ko lang sa loob ng isang linggo parang 3 o 4 na ata yung sunog na nangyayari within Metro at Mega Manila. Oo, parang Itong week na to. Oo, hindi naman fire prevention ngayon, pero ang dami sunog. Nakapagtaka nga parang wala Siguro halos yung na summer, ipara. yung init siguro ng panahon. Yun nga. Easterlies po nakakapekto sa malaking bahagi po o halos sa buong bansa. Asahan po ng mga taga Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pagulan at may hinang mga pagkulog at pagkidlat.
Habang sa Metro Manila magiging maaliwalas at maganda naman po ang lagay ng panahon, mababa hanggang sa wala pong tsansa ng pag-ulan, pag-ambon at pagkulog, pagkidlat. Base po sa latest, so bago pala ako magpunta sa Air Quality Index, inaasahan pa rin ang pag-asa na wala pa rin pong namamataan na mabubuong low pressure area o bagyo within the next 24 to 48 hours sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya sa mga nagbabalak na magbakasyon tomorrow dahil long weekend po, pwede mag-outdoor activities at manatiling mainit at maalinsangan ng panahon. Pero maganda po para sa mga aktibidad sa labas ng mga tahanan. Sa latest quality o Air Quality Index na inilabas ng DENR, muling sumipa sa 100 ang Air Quality Index ng Malabon. Nasa 98 ang Valenzuela, nasa 76 po ang Caloocan area at nasa 51 ang Air Quality Index ng Quezon City. Dulot ito nung mga kaliwat kanan kung hindi sunog lalo na yung nangyaring ammonia leak lalo po dyan sa may Caloocan kahapon yung chemical leak. Kaya nananatiling nasa fair ang Air Quality Index sa mga nabanggit na lugar, pero karamihan po ng mga stations na nakakapagtala ng Air Quality Index sa Metro Manila nananatiling nasa good level po ito mula 15 hanggang 46. Pinakamababa po at may pinakamagandang Air Quality Index para sa araw na ito ay ang lungsod ng Mandaluyong na may 15 AQI. Asahan po for Friday and Saturday sa Metro Manila na magiging maaliwalas at maganda ang panahon sa 27 to 36 degrees Celsius. Sa Metro Cebu na natiling maaraw at maganda ang panahon bukas, pero asahan po na may kalakasan ng mga pagkulog at pagkidlat. Sa araw ng Sabado, 26 hanggang 33 degrees ang temperatura. Sa Metro Davao, magiging maulan po ang inyong Friday. At pagdating naman ng Sabado, susungit palalong panahon na may malalakas ding pagkulog, pagkidlat. 25 hanggang 33 degrees o 32 degrees ang agad ang temperatura sa Metro Davao. Takot pang horror. Kung gusto na, ganon. Sa ating heat index para sa araw na ito, karamihan ulit, ayan na naman, puro danger levels na naman. Nangunguna po sa araw na ito ang Aborlan sa Palawan. 43 degrees Celsius. Kasama po dyan ang lungsod ng Cavite. 43 degrees Celsius, 43 degrees din ang heat index level. Magkasunod pa, pangatlo, Dagupan, Pangasinan. Dito sa Kadagupan parang ayaw akong tantana. Diyan pala. Ulitin ko, maganda yung sa pagkaka-out. Ulit Dagupan, Pangasinan. Dalawa pa. Parang nangaasar pa. Oo, di ba? 42 degrees. Ay, 42 degrees din po sa Dumangas, Iloilo. Ingat Kuyang Ritzard Giwan, Eastern Samar. At sa lungsod ng Olongapo. Yan po ang top 6 natin for today. Habang sa Metro Manila, dito po sa may Pasay area, naitala ang medyo may kainitan na heat index sa 39. Tama ba ako? 39? Ay, hindi. Sa Pasay pala, Naiya Pasay City, 42 degrees Celsius po ang heat index na inaasahan sa araw na ito. Habang sa paboritong garden mo, baby. Oh, yeah. Kantayin mo lang. Lapit-lapit na. You meet your garden. Alam ko may concert yan ng mga yan, di ba? May concert yan. ba? This year ba o next year? Okay. Tapos yung isa parang wala na, di ba? Sinong wala na? Parang yung isang miyembro yata wala na. Doon sa F4. Oo. Kasi sabi mo si Sanchez, wala na si Sanchez, Oo. di ba? O, nabalita naman nila. Quezon City po, 40 degrees Celsius ang heat index for today. Kung hanggat maaari, iwasan po munang lumabas ng inyong mga tahanan pagpatakpo ng katanghalian at manatiling hydrated po para... Paano pag may lakad? Pag may lakad, pananggal lang sa init, payong, sombrero, yung mga sunblock sunscreen ninyo at magdala ng tubig. Saka alam nyo yung mga kalalakihan, payo ko lang to Yan. Huwag kayo magpayong. Oo Mainit naman. Sabi nyo kasi walang bitbit. Ano ba yung lalaki yun? Nagpapayong. Anong pakialam mo? Oo, kasi ang ending mo naman, skin cancer. Oo, Pwede. di ba? Pagkamalang kang gano'n, di ba? Wala yun. Ay, nako! Pagka sinabi sa'yo, tingnan mo yung lalaking yun. Nakapayong, Alam mo ano dapat mong gawin? Ampas mo yung payong, tapos isunod mo yung bag mo. Walang yaka! Pagka mainit, payong lang kayo, kahit lalaki, naman, okay lang oo yan. naman. Walang problema yan. Walang problema yan. Ako nga, pinapagalitan ng girlfriend ko pag walang dalang payong, tapos nasa initan. Ako Hindi din. kasi mahirap na. Pag si Mrs., di ba? Magagalit Pero masarap maglakad sa hapon gabi, kahit pa paano. May Saka konting hindi, hangin pa pagka rin. pinawisan ka, babaho ka, di ba? Ano mas gusto mo? Sige nga, di ba? Baho-baho mo o titiisin mo, ganun. Magpayong ka na lang. Payong Diba? na lang para hindi na amoy araw pa. Ingat-ingat po sa mga kababayan natin. Sino ba nagpunta sa araw at inamoy yun? Bakit yung ganun ang sinasabi, amoy araw? Bakit ba sinasabi? Ha? Ba't ba sinasabi?
Kasi nahamoy nyo na ba yung araw? Sunrise sunset. Tumilawak po ang manok. Lumaos na yung manok. Alas 5:35 ng umaga. Maaga nagising. Puyat. Puyat yung Saan lolo po mo. ang paglubog ng araw? Naman yung pusan ko. Alo, Lolo. aga naman yun. Oo, 6:13 meron ng ganyan. Ayos ha. Pero yung paglubog ng araw ay mamayang alas 6:13 po ng hapon. Sa ngayon, yan naman aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po si DJ Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Honda, Pilipinas. Oh, mga ka-PhilHealth, alam nyo ba na mas pinalaki pa ng PhilHealth ang benepisyo para sa gamutan ng breast at cervical cancer? Para sa breast cancer, ang coverage ay aabot na ngayon sa 1.4 million pesos. At para naman sa cervical cancer, may suporta hanggang mula 170,000 pesos. Ang mga benepisyong ito ay maaari ninyong ma-avail sa lahat ng PhilHealth contracted hospitals nationwide. Dahil sa PhilHealth, bawat Pilipina, protektado. Honda, Pilipinas. Ang init-init ang oras natin sa labas ng DWIZ. Oo naman, kasi medyo malamig dito eh. 31 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Honda, Pilipinas. Pilipinas, Ronda Pilipinas, Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Si Dennis Antenor Jr. Honda, Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tanggap tayo ng isang report. PCSO nagkaloob ng medical equipment at rescue equipment sa Lian, Batangas. Alamin natin ang report ni Angelo Bainyo. Formal na ipinagkaloob ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang iba't ibang kagamitang medikal at rescue equipment sa bayan ng Lian, Batangas. Tinanggap ni Vice Mayor Inino Bolompo ang mga wheelchair, oxygen tank at iba pang gamit na makatutulong sa kalusugan at kaligtasan ng mga residente. Pinangunahan ni PCSO Assistant General Manager for Gaming, Product Development and Marketing Sector, Attorney Lisa Grace Pagano, ang turnover bilang bahagi ng patuloy na suporta ng ahensya. Ayon sa PCSO, layunin ng programang ito na palakasin ang serbisyong pangkalusugan at kahandaan sa emergency ng mga lokal na pamahalaan. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Honda, Pilipinas. At speaking of PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Honda, Pilipinas. Samantala, balikan natin itong report ng sunog. Update tayo sa sunog na nangyayari dyan sa Talaba, Bacoor, Cavite. Nandun po ngayon live si Patrol 5, Ayayo, Pangko, Kuyaya. Ano daw ang pinakabagong impormasyon? Ongoing pa, Dennis, no? Ongoing pa yung sunog na nagaganap dito sa Barangay Talaba 2, dito sa Bacoor, na sa ngayon ay lalos na yung ilang mga bahay. Ano ito residential commercial ito. Kung napapadaan ka dito sa lugar na ito, pag yung pagpasok mo lang ng Talaba, galing ka ng Cavitex, ang pinangyayarihan ng sunog sa mga oras na ito na nagdulot na rin ito ng napakabigat. Stranded talaga yung flow ng traffic. Sa may Cavitex. Yung sa Cavitex, papasok ng Bacoor, wala, sarado yung kalsada. Kaya nakabalandra ngayon yung mga sasakyan, mga pampasayarong bus, iba't ibang uri ng sasakyan. Kaya habang napapatuloy itong sunog na ito na
wala pang maibigay na alarma itong mga talagang masisipag na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. May papayo na muna natin doon sa mga motorista, kumaliwa na lang muna kayo. Mangaliwa na lang muna kayo yung pag-akyat nyo ng papasok ng Bacoor. Papunta doon sa may... Las Piñas. Papunta Las Piñas. Oo. Tapos dumaan kayo roon sa sinusurkatan namin. Sa may tabing ilog, Riverside. Sa Riverside. Oo. Oo. Tapos labas ka na doon sa may Molino. Oo. Yung pagpunta ng kuya, yung pagpunta ng Las Piñas from Cavitex, wala namang problema. Malungkot, barado rin. Barado rin. Yan ang sinasabi ko. Kuyang Aya, yung bang nasusunog na yan, yung iba dyan ay residential o mostly residential o meron ding business establishment? May mga business establishment dito eh. Mayroong mga nagtitinda-tinda rito. May mga tindahan dito nung mga bumper ng sasakyan. Yun. Hindi pa malaman kung anong pinagmulan ng nasabing sunog na ngayon ay apektado. Hindi lamang yung papasok ng Bacoor, yung galing ng Cavitex. Pati yung palabas. Talagang apektado. Pero konting tiyaga lang. Konting tiyaga lang, makakalabas ng Texas. Etong footage na, itong video na pinadala mo ngayon, na pinanonood namin ngayon din parang naapula na yung apoy, konting apoy na lang yung nakikita namin sa video. O meron pang part ng Talaban na hindi namin nakikita na malaki pa yung sunog, Kuyang? Yung mga nagbagsakan na ng mga yero, sa kabila niyan, tuloy pang sunog, tuloy pa yung apoy. Naku. Pero dahil sa maagap na pag-responde nitong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, nakokontrol na nila. Nakokontrol na nila yung sunog. May estimate na ba, Kuyang, kung ilang bahay ang nasunog? Wala pa naman. Wala pa ako. Tingin ko rito kung mga 10 meron na. Naku. Kung mga 10. Dahil mga tindahan ito rito May mga negosyo yung mga tao rito Tama. At hanggang sa ngayon, pakainit pa naman ang panahon. Grabe. Tama. Yung buga ng apoy kanina, talagang hindi mo makayanan. Kuya, tanong ko lang, anong oras nagsimula yan? Mga oras? 9:09. 9. Di barado na ang coastal niyan. Barado na ang coastal niyan. Yung paano lang, yung papasok Cavite. lang ng papasok ng Bacoor. Bacoor, oo. Kaya doon sa mga motorista, kung papunta kayo ng Imos, may mapayo ko sa inyo, tumuloy na kayo. Doon na kayo mag-exit sa Kawit. Tama. Exit na kayo ng Kawit. Tapos may daanan naman doon, papasok ng Imos. Naku. Doon na kayo dumaan. Huwag na kayong makipagsapalaran dito sa aming kinaroonan sa ngayon dahil mababalagoong lang kayo rito. Hindi gumagalaw ang daloy ng trapiko habang nagpapatuloy ang pagkapula sa malaking sunog na nagaganap dito sa may barangay Talaba 2, Bacoor City. Antabayan pa mga ibang detalye niya sa aking magbabalik. Squadron number 5. Ayaw pa ako para sa impelmato ng lakas. DWIC. Napabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Tama yung sinabi ni Kuya Aya. Kung kayo ipapunta ng Bacoor at meron kayong meeting dyan o meron kayong lakad diyan, kayo'y kumaliwa na papuntang Las Piñas. May mga pagbara pero umaandar pa rin yung kahit paano siguro dahil papasok ng Las Piñas yun. Naku, kawawa naman yung mga doon. Nababalahaw ng traffic. Sige, tanggap tayo ng isa pang report. Hirit na political asylum ni dating Congressman Zaldico sa France, kinontra ng Malacanang. Alamin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perez. Gilbert? Kailangan ng masusing pag-aaral sa naging aksyon ni dating Congressman Zaldico na humingi ng asylum sa bansang France. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang Pilipinas kasi ang involved sa usapin, kundi maging ang bansa kung saan humihingi ng asylum ang dating mamabatas. Political persecution ang sinasabing dahilan daw ni Ko na ground sa inilakip nitong request para makakuha ng asylum sa French government. Pero ayon kay Castro, bago pa man ang lahat ay hinahabol na at pinababalik na sa bansa si Ko para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pang report.
Kontraktor na si Curly Discaya dinala na sa ospital para sa medical procedure. Naku, alamin natin ang report ni Patrol 19 Celia Ortega. Bueno, Ate Celia. Dinala na sa ospital ngayong umaga ang kontratista na si Pacifico Curly Discaya na nakadetine sa Senado. Ito'y para sa gagawing medical procedure sa kanya. Isinakay si Discaya sa ambulansya ng Senado na escorted ng mga tauhan ng PNP. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, 4 hanggang 7 araw na pinayagan si Discaya na manatili sa ospital. Tiniyak ni na Secretary Mendoza at Senate Sergeant at Arms Edgardo Rene Samonte na bantay sarado si Discaya habang ito'y nasa ospital. Limitado lang sa pamilya at mga abogado ang papayagang bisita sa limitadong oras. Bawal pa rin itong gumamit ng cellphone. Si Discaya ay ooperahan sa balikat dahil hindi na makuha sa therapy ang iniindang sakit nito. Ito sa Patrol 19, Celia Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Samantala, yung NCAP, yung No Contact Apprehension Policy, gagamitin na rin daw yan para hulihin yung mga illegal parking. At saka yung isa pa, yung mainit ang ulo ko, yung nagtatapon sa kalsada. Alamin muna natin kung fact or fake. Wala na nga bang disiplina ang mga Pinoy? Illegal parking dito, tapon ng basura dyan. Parang bahala na si Batman na lang sa kalsada. Pero teka, totoo nga bang gagamitin na ang NCAP para hulihin pati ang mga pasaway sa parking at mga tapon now, sorry later sa lansangan? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Makikiisa ang Metropolitan Manila Development Authority sa pinalawak na pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy upang higit pang mapalakas ang disiplina sa kalsada sa buong Metro Manila. Hindi na lamang traffic violations ang tututukan ng NCAP, kundi pati ang illegal parking at irresponsableng pagtatapon ng basura, mga suliraning matagal nang nagpapabigat sa daloy ng trapiko at kalinisan sa lungsod. Ayon sa MMDA, gagamit na ng mga CCTV camera at artificial intelligence upang mas malinaw at epesyenteng matukoy ang mga lumalabag nang hindi na kinakailangang harangin pa ang mga motorista sa kalsada. In fact, isasagawa ang implementasyon katuwang ang mga lokal na pamahalaan at barangay bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya para sa kaayusan, kalinisan at responsableng pag-uugali ng publiko sa lansangan. Para sa Fact or Fake, Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Uy! Mabilis ba maubos ang LPG mo? Bulok-bulok ba at walang tatak ang tangke mo? Nako, delikado yan. Maging alisto ka ha. Baka dinadaya ka na. Delikado pa. Kung naghahanap ka ng LPG na tested and proven na ang kalidad, tama ang timbang at available pa nationwide, dito ka na sa Regasco. Meron silang mahigit 400 showrooms at higit sa 2,000 dealer network sa buong Pilipinas. Kaya ano pang iniintay mo? Hanapin na ang Regasco sa mga suki ninyong LPG dealers. Tandaan, para sigurado, Regasco. Mula pa noong 1998, ang Regasco LPG ay katuwang na ng mga Pilipino. Ito man ay sa kusina o negosyo. Subok, dekalidad, walang daya ang timbang, at siguradong safe. Yan ang tatag Regasco. Kaya Regasco ang patuloy na pinipili at pinagkakatiwala ang LPG brand ng mga Pilipino. Ano pang hinihintay nyo? Halina sa Regasco. For deliveries, please call 8642-3333 or 0917-899-9589. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras, 12 minuto bago mag-11 ng morning. Oras hatid sa inyo ng M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Ronda Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Tagabu tayo ng isa pang report. Government agency sanib puwersa sa pagbuo ng National Anti-Scam Hub o NASH. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdias. Gilbert?
Plano ng pamahalaan na bumuo ng National Anti-Scam Hub o yung NASH sa bagong Pilipinas ngayon. Public briefing, sinabi ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso na layunin ng NASH na pag-isahin ang mga aksyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas maging mabilis epesyente ang pagtugon sa mga kaso ng scam. Ayon kay Paraiso, ang NASH ay isang collaborative effort ng gobyerno sa pangunabuyan ng Office of the Executive Secretary, katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Transnational Crime at iba pang law enforcement agencies. Sa pamamagitan nito, ayon kay Paraiso, magkakaroon ng isang sentro kung saan maaaring magsumbong ang mga biktima ng scam. Binigyan din ng opisyal na isa sa pangunahing layunin ng proyekto ay ang pag-streamline ng proseso ng pagre-report ng mga kaso ng scam. Sa kasalukuyan, aminado ang gobyerno na maraming mamamayan daw ang nalilito kung saang ahensya sila lalapit kapag nabiktima sila ng panloloko. Sa NASH, ayon kay Paraiso, isang sumbungan na lamang ang kakailanganin at ang mga ahensya na ang pamahalaan o ang mga ahensya na ng gobyerno ang mag-uugnayan upang maresolba ang mga gantong kaso. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Command lapses ng mga opisyal ng dalawang pulis na nahulihan ng mineral, ano ba yan? Ores? Sa Misamis Oriental, sinisilip na ng PNP. Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jobel Belenio. Jobel? Naglunsad ang Philippine National Police ng investigasyon kaugnay sa posibleng pagkukulang sa command responsibility kasunod ng nangyaring pag-aresto sa dalawang pulis na nahulihan ng mga mineral ores sa Misamis Oriental. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., inaalam na nila kung nagkaroon ng pagkukulang sa command accountability kasunod ng insidente na hindi agad nalaman ng kanilang mga opisyal. Kabilang din sa inaresto ang 4 na sibilyan na kasama ng dalawang pulis na nakuha na ng nasa 290,000 pesos na halaga ng hinihinalang mineral ores nang walang kaukulang permit. Ipinag-utos na ni General Nartates ang agarang pag-relieve sa mga sangkot na personnel. Pinakilos din ng PNP Chief ang Internal Affairs Service upang imbestigahan ang insidente at alamin ang posibleng network ng mga pulis na palihim na nagsisilbing escort sa mga ganitong uri ng illegal na operasyon. Ito si Patrol 17, Jopel Pelenyo. Para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Filipino athlete na si Maynard Pecson nagkampiyon sa duathlon sa Singapore. Alamin natin ang report ni Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ang Filipino athlete na si Maynard Pecson sa duathlon event ng Singapore T100 Triathlon matapos makabawi mula sa kanyang nakaraang pagkatalo. Nakuha niya ang unang pwesto sa naturang kompetisyon. Pumangalawa si Franklin Yee habang pangatlo naman si Robin Banados. Sa women's category, nangibabaw si Mary Joy Trupa at nagkamit ng ginto. Tinapos ni Pecson ang karera sa loob ng 1 hour, 26 minutes at 28 seconds. Ipinakita niya ang lakas sa pagtakbo at pagbibisikleta sa buong laban. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Jessica Sanchez at Morissette Amon nagsama sa powerful duet na Stronger Than Before. Alamin natin ang report ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, nagsanib puwersa ang international vocal powerhouse na si Jessica Sanchez at Asia Spinix na si Morissette Amon para sa isang bagong duet na pinamagatang Stronger Than Before. Ayon kay Jessica, handog ng musika ang isang inspirational anthem batay sa katatagan, pananampalataya at lakas ng loob partikular na sa mga ina. Ilalabas ng dalawang world-class singer ang naturang musika ngayong Mayo para sa Mother's Day. Samantala, magsisilbi ring pasilip ang duet sa nalalapit na homecoming concert ni Jessica sa May 16 sa Smart Araneta Coliseum. Dito ay makakasama nila ang ilang bigating OPM artist tulad ni Martin Rivera, Regine Velasquez, Gary Valenciano at iba pa. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho, bawal yan. Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Paggamit ng gadgets habang nagmamaneho? Ako! Bawal ito! Magmula nang mauso ang paggamit ng navigational apps, naging kaagapay na ng mga driver ang kanilang cellphone sa pagbiyahe. Subalit kahit gaano ka pa kaingat, malaki pa rin ang posibilidad na masangkot ka sa aksidente. Kaya kung madalas mahati ang atensyon mo sa gadget at sa daan, nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Ayon sa Republic Act No. 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act, ipinagbabawal ang paghawak at paggamit ng mga communication device, mobile phones o anumang entertainment gadget habang nagmamaneho, umaandar man o habang nakatigil ang sasakyan. Pahihintulutan lamang ang pagtawag o pagsagot sa tawag kung mayroong emergency na nangangailangan ng tulong mula sa otoridad tulad ng aksidente, sunog o pagsabog o kung nangangailangan ng tulong medikal. Ang sinumang lumabag ay pagmumultahin ng 5,000 piso para sa first offense, 10,000 piso naman sa second offense at 15,000 piso at suspensyon ng lisensya sa third offense. Kapag nahuli sa ibang pagkakataon, tatanggalan na ng lisensya at pagmumultahin ng 20,000 piso. Kaya sa mga motorista, matutong sumunod sa batas para ikay hindi makadisgrasya. Baka masabihan ka pa ng, nako, bawal ito! Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Effort ko today, success ko tomorrow. Watch me. At yan ang kabuuan. O teka muna, bago ko magpaalam sa darating po na Mayo 1, magtatayo ng PhilHealth booths sa mga piling mall sa buong bansa po yan. Sa mga hindi pa rehistrado sa PhilHealth, maaaring iproseso ang inyong registration sa PhilHealth at eGovPH Super App. Maaari din magpagabay sa pagpili ng inyong Yakap Clinic. I-follow ang PhilHealth official Facebook page para sa karagdagang impormasyon. At ang tabayan na po susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Freddy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Happy birthday muna kay LPK. Happy birthday kay Attorney Lorna Kapunan. Yan. Laban para karapatan. Angkor. Yan. LPK. Yan. O, naalala mo, Attorney? Ako nagsabi sa inyo, magandang title ang LPK. Laban para karapatan. Diba, attorney? Okay, maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Pangako po sa'yo. Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.